Sa tingin niya ay pumasok na ito sa trabaho. Ito na ang pagkakataon niya na magnakaw. Ginawa niya talaga na magtalik sila sa loob ng kwarto ni Luis dahil ang pakay niya nga ay nakawin ang mamahaling gamit nito dahil rin sa utos ni Arnel sa kanya. Ayaw niyang malaman ni Luis na magkarelasyon sila ni Arnel. Bumangon si Ellen sa pagkakahiga sa kama at naglakad siya papunta sa cabinet. Lahat ng drawer ay binuksan niya. Sa mga unang drawer na binuksan niya ay puro damit at sapatos. At sa kabilang malalaking cabinet ay puro iba't ibang bag. Nasaan na ba yun? Inis na sabi niya sa sarili. Muli ay naghanap siya hanggang sa may nakita siyang maliit na drawer. Wala naman itong lock, kaya naman ay nabuksan niya ito. At dito bumungad sa kanya ang mga alahas at relo. Sa sobrang dami nito ay hindi niya alam kung alin sa mga ito ang nanakawin niya. Sa kilalang alam ni Ellen na relo ang una niyang nanakawin. Hindi niya naman nakikitang sinusuot ni Luis ang mga relo na nasa drawer dahil iisa lang lagi ang suot nito na relo. Sa tingin niya ay yung suot ni Luis na relo ang pinakamahal. Ito muna sa ngayon, hindi naman niya mapapansin na unti-unting mawawala ang mga alahas at relo niya. Inayos ni Ellen ang mga relo upang hindi mahalata na naiba ang posisyon ng pagkakaayos nito. Matapos yun ay isinara niya ang drawer at lumabas na siya ng kwarto ni Luis. Pagkababa niya ng hagdan ay naabutan niyang naglilinis si Jana sa sala. "Good morning, Ate Ellen," bati sa kanya ni Jana nang ito ay mapatingin sa gawi niya. Umiti siya ng bahagya at bumati rin pabalik kay Jana. Ano, katatapos ko lang maglinis ng kwarto ni Sir Luis. Dahilan niya kay Jana kung sakaling magtaka ito kung bakit siya nasa taas. Matapos sabihin ni Ellen yon, ay hindi na niya hinintay pang magsalita si Jana. Tumiretso na siya sa kanyang kwarto. Nang nasa kwarto na siya, ay agad niyang kinuha ang cellphone niya at nag-text kay Arnel. Nakatanggap ng reply si Ellen kay Arnel. Hudyat na ito ang paglabas niya sa kwarto niya. "Kung hanapin ulit ako ni Sir Luis, sabihin mo ay umalis lang ako." Bilin niya kay Jana nang madaanan niya to. "Sige ate." Pagkalabas ni Ellen ng bahay ay nakita niya na ang nakaparadang tricycle ni Arnel sa tapat ng bahay. Agad siyang sumakay sa tricycle nito at umalis sila agad. Nagtataka si Jana sa kilos ni Ellen ngayon. Ngayon na okay na sila ay pani naman ang alis ni Ellen. Hindi man lang niya sinabi kung anong oras siya uuwi. Napabuntong hininga si Jana. At kung wala pa rin si Ellen ng hapon, ay siya na ang magluluto ng para sa hapunan. Pumunta na lang si Jana sa kanyang kwarto. Total ay tapos niya na ang kanyang paglilinis sa buong bahay. At dahil hapon na rin, ay naisip niyang umidlip na rin. Napagod siya sa kanyang ginawa at kailangan niya munang magpahinga upang may lakas siya mamaya para pagluto mamayang hapunan. Lumipas ang 2 oras ay biglang nagising si Jana. Napabalikwas siya ng bangon. Kinuha niya ang dikipad niyang cellphone sa side table upang tingnan kung anong oras na. 5:00 na. Ibinalik ni Jana ang dikipad niyang cellphone sa ibabaw ng side table. Matapos yun ay lumabas na siya ng kwarto niya. Lumingon-lingon pa siya sa paligid upang tsakin kung nakauwi na ba si Ellen. Naisip niyang puntahan ang kwarto ni Ellen na nasa tapat niya lang. Nang nasa harap na si Jana sa tapat ng pinto ni Ellen ay kumatok siya. "Ate? Ate Ellen? Nandiyan ka na ba?" Idinikit pa ni Jana ang kanyang tenga sa pinto ni Ellen upang pakinggan kung may tao ba sa loob. At dahil wala naman na ingay na nanggagaling sa kwarto ni Ellen, ay tsak niya na hindi pa ito nakakauwi. Naglakad na si Jana papunta sa kusina upang maghanda na ng hapunan. At dahil laki siya sa hirap, ay marunong naman siyang magluto. Nakapasok na si Luis sa subdivision at nang makarating na siya sa bahay niya, ay ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Bago siya lumabas, ay kinuha niya ang isang box at pagkatapos ay lumabas na siya ng sasakyan. Nang makapasok si Luis sa loob ng bahay, ay naabutan niya si Jana na nagluluto. Naamoy niya ang mabangong aroma na nagmumula sa niluluto ni Jana.
Pinagmasdan lang niya si Jana habang busy itong nagluluto na sa tingin niya ay nag-e-enjoy ito sa ginagawa nito. Naglakad si Luis papunta sa pwesto ni Jana na nasa kusina. Maingat at walang ingay siyang naglakad patungo sa direksyon ng dalaga. Nang nasa tapat na siya nito ay hindi pa rin siya nito napapansin. This time ay busy si Jana sa paghihiwa ng sibuyas. Tikhim niya. Biglang napatingin sa kanya si Jana at kita niya dito ang paglaki ng mata nito nang makita siya. "Sir! Ah!" Nanlaki ang mata ni Luis nang makita niyang nasugatan si Jana. Nahiwa nito ang daliri nito. Agad na pumunta si Luis sa gawin ni Jana at kinuha niya ang kamay nito na nahiwa upang dalhin sa lababo. Binuksan niya ang gripo at dito ay itinapat niya ang kamay ni Jana upang malinisan ang nahiwang daliri nito. Patuloy lang siya sa paglinis ng daliri nito. Hindi naman umangal si Jana sa kanya sa ginawa niyang yun. Kumuha si Luis ng tissue at ipinahid niya sa daliri ni Jana. "Stay here, kukuha lang ako ng band-aid." Wika niya kay Jana. Tumango naman si Jana sa kanya. Agad na pumunta si Luis sa kwarto niya at kumuha ng band-aid. Matapos yun ay bumaba na siya at pumunta sa kusina. Maingat na inilagay niya ang band-aid sa may daliri na may sugat ni Jana. "It's done." Saad niya. "Salamat, sir." Sabay ngiti sa kanya ni Jana. Parang bigla namang natunaw ang puso ni Luis nang makita niya ang matamis ng ngiti ni Jana. "What is wrong with me?" Sambit sa sarili. Nagulat si Jana nang yakapin siya ni Luis. "I'm sorry, I didn't mean to scare you." Paumanhin pa ni Luis sa kanya. Sir, okay lang po. Malayo po ito sa bituka." May pagkailang na sabi ni Jana dito. Kumalas na sa pagkayakap sa kanya si Luis. Hawak naman nito ang kanyang magkabilang balikat. Ang lakas ng tibok ng puso niya ngayon. Nakaya niyang tumingin sa mata ni Luis. Pero dahil sa gwapong mukha nito, ay hindi niya maiiwasan na hindi mahumaling. "Jana." Biglang narinig ni Jana ang pagkulo ng kaldero. Kaya naman ay napatingin siya sa stove kung nasa nito at kumukulo na nga. Mabilis na inalis niya ang kamay ni Luis na nasa balikat niya at mabilis na tumakbo sa stove upang patayin ito. Nakahinga naman siya ng maluwag. Humarap siya kay Luis. "Ano nga po ulit ang sasabihin mo?" Tanong niya kay Luis. Napahimas naman si Luis sa batok. "Wala naman. Kalimutan mo na yon. Balik na muna ako sa kwarto ko." Dahilan nito. "Po? Tapos na po ito." Sabay ngiti niya. Kinuha ni Jana ang pot holder para sa hawakan ng kaldero. Dinala niya ang kaldero sa hapagkainan. "Pasensya na po sir at ito lang ang naluto ko. Hindi po kasi ako marunong magluto ng pangklas na pagkain." Nahihiyang sabi niya kay Luis. "I'm not picky and just want to try what you cooked." Ani Luis at tinikman ang sabaw ng niluto ni Jana. It tastes good." Manghang sabi pa nito. "Talaga sir?" Masiglang wika niya. "Anong luto ito?" Tanong pa ni Luis sa kanya. "Sinampalukang manok po." "Wow, this is the first time I've tasted this dish." Matapos ng kanilang pag-uusap ay kumain na sila. Ngayon ay hindi na mag-isang kakain si Jana at masaya siyang makita niya si Luis na kumakain ng luto niya. Lalo na at nasarapan nito sa kanyang specialty na niluto. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na sila sa kanilang pagkain. Nang biglang magsalita si Luis. "I forgot, we also have a dessert." Pinagmasdan lang ni Jana si Luis nang tumayo ito at pumunta sa refrigerator at may kinuha ito. Inilabas nito ang isang box at dinala nito sa hapagkainan ang box. Binuksan din nito ang box. Namangha si Jana sa nakita niyang cake. "Strawberry shortcake." Out of the blue nasabi ni Luis sa kanya at nag-slice ito ng cake. Ibinigay nito ang cake na hiniwa kay Jana. "Tigin." Tumango si Jana kay Luis at ngumiti. Kinuha niya ang tinidor niya at kinain ang cake. Pagtikim niya pa lang ay parang nalusaw kaagad ang cake sa loob ng bibig niya sa sobrang lambot nito. Ang sarap sir!" Masiglang sabi niya kay Luis. Natawa naman si Luis sa kanya.
Ngayon lang po ako nakatikim nito. If you want more, you can have one. Alok pa ni Luis sa kanya ng cake. Sige po. At muling kumain si Jana ng cake. Nang maubos na ni Jana ang cake, ay uminom naman siya ng tubig. At sa kanyang pag-inom ng tubig, ay biglang nagsalita na naman si Luis. Gusto mo bang magtrabaho sa company ko? Nabilaukan naman si Jana sa tanong ni Luis. Sorry. At ibinigay sa kanya ni Luis ang tissue. Kinuha naman niya ang tissue upang punasan ang labi niya. Gustuhin man ni Jana na magtrabaho sa kumpanya ni Luis, ngunit wala naman siyang alam sa mga computer. Lalo na at puro modernong teknolohiya na ang nagpapatakbo sa kumpanya. Hindi pa siya nakakahawak ng computer sa buong buhay niya. Gustuhin ko man po sir, kaso wala ho akong alam sa teknolohiya. Don't worry, may magtuturo naman sa'yo. Nag-isip pa si Jana dahil sayang din kung tatanggihan niya si Luis. No pressure. Think about it. Hindi naman kita minamadali na sumagot. Muling saad ni Luis. Sige po, sir. Ngumiti sa kanya si Luis. Well, kausapin ko muna ang manager ko to help you for your work. Tumango si Jana. Kinakabahan man siya, pero excited siya sa magiging trabaho niya. At least ay may makikilala pa siyang iba na tao. I'll go back to my room now. Paalam sa kanya ni Luis at umalis na ito sa hapagkainan. Nag-umpisa na si Jana na iligpit ang pinagkainan nila ni Luis. Nang nasa kwarto na si Luis ay bigla siyang natawa sa kanyang naisip. Bakit ko ba ginawa yun? Hindi na talaga alam ni Luis ang gusto niyang gawin. Kanina habang kumakain sila ay pasulyap-sulyap ang tingin niya kay Jana. Parang ayaw niya tong mawala sa paningin niya. Muli ay bumalik si Luis sa kanyang higaan. Kinuha niya ang laptop niya at nag-umpisa na siyang i-check ang mga emails niya sa mga clients niya. Habang nag-check siya, ay bigla niyang nakita ang pangalan ni Miss Villafuerte. Magmula ng huling dalaw nito sa kanya, ay hindi na ito ulit pumunta. Pero para sa kanya ay mas mabuti yun. Pero kung sakaling pumunta na naman si Miss Villafuerte sa opisina niya, ay dito na niya ito sasabihin na tapos na ang kanilang paglalaro. Napalingon si Luis nang may kumatok sa kanyang kwarto. Agad na itinabi niya ang laptop niya at pumunta sa pinto at binuksan ito. Laking gulat niya na si Ellen ito. Sino ba naman ang hindi magugulat? Kanina pa itong wala sa bahay niya at kaduda-duda naman na simula na magtrabaho si Jana ay umaalis na to. Saan ka pumunta? Takang tanong niya kay Ellen. Parang kabuti na susulpot na lang ito sa kanya. Pinapasok ni Luis si Ellen sa loob ng kwarto niya at isinara niya ang pinto. May sasabihin ako, malungkot na panimula na sabi ni Ellen sa kanya. Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Normal niyang tanong. Nagkasakit kasi si Mama. Kailangan kong bantayan si Mama. Nandito naman na si Jana at siya na muna magbabantay sa'yo. At yumakap si Ellen sa kanya at humagulgol ito ng iyak. Inalo niya na lang si Ellen. Naiintindihan ko, magkano ang gasto sa ospital? Tanong naman niya. 25,000. Mabilis na sagot ni Ellen sa kanya. Kumalas ng yakap si Ellen sa kanya at tumingin ito sa kanya. Bago ako umalis, pwede bang gawin na natin itong huli? Pang-aakit ni Ellen. Gustuhin man tumanggi ni Luis, ngunit baka magtaka ito sa kanya. Ano pa bang magagawa ni Luis kundi ang pagbigyan si Ellen? Umaga na at tinawagan ni Luis ang manager na tutulong para kay Jana. Matapos yun ay pinagmasdan niya ang natutulog sa tabi niya na si Ellen. Bumangon siya at sinuot ang boxer shorts niya at ang puting t-shirts niya at lumabas na siya ng kwarto niya. Iminulat ni Ellen ang mata niya nang maramdaman niya ang pagsara ni Luis ng pinto. Ngayon ay wala na si Luis sa kwarto. Bumangon si Ellen at kinuha ang mga nagkalat niyang damit sa sahig at sinuot ito. Matapos yun ay inumpisahan niya ng kunin ang pakay niya. Pumunta siya sa drawer kung saan niya kinuha ang isang relo noon. Ngayon, kukunin na ni Ellen ang mga relo ni Luis. Ngunit may napansin siyang isang maliit na box. Binuksan niya to at kita niya ang isang magandang singsing. Naisipan niya na rin na kunin ito. Nagandahan siya dito
at sa tingin niya na mahal ito. Hindi ko muna ito ibibigay kay Arnel. Matapos niyang simutin ang drawer ni Luis ay lumabas na siya ng kwarto nito. Dahan-dahan siyang naglakad at pasilip-silip sa paligid kung may tao ba. At dahil wala naman siyang nakita kahit anino ni na Luis at Jana, ay madali siyang dumiretso sa kanyang kwarto. At tubiling itinago ni Ellen sa drawer niya ang mga nakuha niya kay Luis. Lumabas na siya ng kwarto niya upang maghanda ng almusal. Kasama ni Luis si Jana sa kusina habang sila ay nag-aalmusal. Kape at toasted bread lang ang kanilang almusal ngayong umaga. Sa peripheral vision ni Luis ay napansin niya ang isang figura at napalingon siya. Nakita niya si Ellen na papunta sa gawin nila. Nag-almusal na pala kayo, bungad sa kanila ni Ellen at naupo ito sa bakanting upuan. Oo ate, ito. Sabay bigay ni Jana ng toasted bread. Thank you. Pagpapasalamat naman ni Ellen. Anong oras ang alis mo? Singit ni Luis. Tumingin si Ellen sa kanya. Mamaya pa naman. Ihatid na kita at baka mapano ka. Alok ni Luis. Kahit na madaming babae si Luis, ay hindi naman siya pabaya. Concerned pa rin siya. Nako, hindi na. Tanggi sa kanya ni Ellen. Rest day mo ngayon. Dapat nagpapahinga ka. Samahan mo na lang si Jana dito. I insist. Pilit ni Luis. Ngunit tumanggi pa rin si Ellen. Hindi na nangulit si Luis at hinayaan niya na lang ito. Lumipas pa ang ilang oras. Nakaalis na rin si Ellen. Ngayon ay sina Luis at Jana na lang ang natira sa bahay. Nasa kwarto si Luis ngayon at nagpalit siya ng damit panlabas. Lumabas siya ng kwarto niya at nagtungo siya sa kwarto ni Jana. Nang nasa tapat na si Luis ng pintuan ni Jana ay kumatok muna siya. Naghintay siya na pagbuksan ni Jana sa pinto nito. Hindi rin nagtagal ay binuksan na nito ang pinto. Sir? Gulat ni Jana. May kailangan po kayo? Yes, magbihis ka at alis tayo. Utos niya dito. Po? Sige po. Sagot ni Jana sa kanya na may pagkailang. Umalis na si Luis sa harap ng pinto ni Jana at naghintay na lang siya sa sala. Ilang minuto ang nagtagal, inarinig niya ang pagtighim ni Jana. Lumingon siya dito at pinasadahan niya ng tingin si Jana. Sobrang simpleng pananamit lang nito na halatang galing sa probinsya. I can make her style change. Let's go, anyaya niya. Nang makalabas sila ng bahay ay naunang sumakay si Luis sa driver's seat. Inilagay niya na ang susi sa pagpaandar nito nang mapagtanto niya na wala si Jana sa passenger seat. Tumingin siya gamit ang rearview mirror at nakita niya sa likod si Jana. Dito ka maupo sa tabi ko. Magmumukha akong driver nito. Natatawang sabi niya kay Jana. Kita ni Luis na napakamot ng ulo si Jana at lumabas sa backseat at naupo na sa passenger seat. Pinaandar na rin niya ang sasakyan pagkatapos. Habang nasa daan sila ay tahimik lang sila. Wala namang maitanong si Luis kay Jana. Kaya naman ay binuksan niya ang radyo upang ito na lang ang ingay sa kanilang namamagitan. Hindi rin nagtagal ay nakarating sila sa mall. Ipinarada ni Luis ang sasakyan. Lumabas na sila ng sasakyan at nang makapasok na sila ng mall ay nakasunod lang sa kanya si Jana. Alam niyang nagtataka si Jana kung bakit niya ito sinama. Tumigil sila sa isang shop na pinagbibilhan ni Luis ng mga damit. Good morning, Sir Luis. Pati sa kanya ng gwardya nang makapasok sila. Ngunit napahinto si Luis sa paglalakad nang hindi niya maramdaman si Jana na nakasunod sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Jana na nakatayo lang sa labas ng shop. Pinuntahan niya si Jana na nasa labas ng shop at hinawakan niya ang wrist nito at iginiya sa loob. Kasama ko, saad niya sa gwardya nang pumasok sila ng shop. Tumango naman sa kanya ang gwardya bilang sagot. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Tanong niya kay Jana. Naisip ko po kasi na hintayin ko na lang po kayo sa labas. Mukhang hindi po nababagay sa isang katulad ko na pumasok sa isang shop na mamahalin. Pahayag ni Jana sa kanya. Silly, nandito tayo para bilhan kita ng damit para sa susuotin mo sa trabaho mo sa kumpanya ko. Paliwanag niya. Tinawag ni Luis ang isang staff
at sinabi niya dito na maghanap ng babagay kay Jana. Kumuha naman agad ang staff ng damit na babagay kay Jana. Nakaupo lang si Luis sa isang couch habang hinihintay si Jana sa pagsusukat. Unang pagsukat pa lang ni Jana ng isang formal attire ay nagustuhan niya na agad ito para sa dalaga. Ngunit, pansin niya na sobrang taas ng slit ng palda sa kaliwang hita nito. Kaya naman ay pinagsukat niya pa ulit ito. Pangalawa, tatlo, hindi na mabilang na pagsusukat ng damit ni Jana at wala pa rin napipili si Luis para dito. Kung hindi revealing, minsan ay hindi nababagay ang ibang sinukat ni Jana. "Sir, ito na po ang last na damit," wika ng staff kay Luis at binuksan ang kurtina. Walang salita at namangha si Luis sa huling sinuot ni Jana. "I choose that one." Napagod si Jana sa pagsusukat. Nakatingin lang siya kay Luis na binayaran na ang sinukat niya at kinuha ang magandang paper bag. "Here," bigay ni Luis sa kanya ng magandang paper bag. Kinuha naman niya yun dahil para sa kanya naman yun. "Sir, may pupuntahan pa po ba tayo?" Direktang tanong niya kay Luis. Biglang nagutom si Jana dahil sa kanyang pagsusukat ng damit. Hindi niya akalain na kailangan ng disente na damit ang susuotin niya para sa pagtatrabaho sa kumpanya ni Luis. Ang hindi niya alam ay papasok siya bilang isang empleyado na dapat ay disente at kaaya-ayang tingnan sa mata ng mga nasa opisina. Little did she know, Luis wants her to shine in the company and also not a nobody who will not discuss about her look. Sounds harsh, but that's the reality. Dahil ang mga mata ng tao ay mapanghusga at ayaw ni Luis yun para sa kanya na kutsain siya. Ang gusto ni Luis sa kanya ay maging matatag at matapang. Luis wants her to become a strong, independent person. "We're not done yet. We're going to the shoe shop," saad ni Luis. "After that, we will have dinner also." "Sige po." Hindi na nagreklamo si Jana kay Luis. Bigla naman siyang nahiya dahil tinutulungan na nga siya nito. Well, pwede naman niyang sabihin na nagugutom siya. Ngunit, mas okay na rin na tapusin ang kanilang pagbili ng kailangan niya para sa pagpasok niya bukas sa kumpanya. Next destination, ang shoe shop. Inassist ulit si Jana ng staff. Nagsukat lang siya at ipinakita ulit kay Luis. Hindi na mabilang ang kanyang mga sinusukat. Sobrang sakit na ng paa niya dahil sa mga nagtataasan ng mga takong. At sa pagpakita niya ulit ng kanyang suot na sapatos kay Luis, ay bigla itong nawala. Umusbong ang kaba sa dibdib ni Jana nang hindi niya na nakita si Luis. "Nasaan si Sir Luis? Kinakabahan ako." "Ang mahal nito." Lumapit sa kanya ang isang assistant. "Ma'am, kami na po ang bahala sa inyo." Ha? Nasaan si Sir Luis?" Puno ng kaba na tanong niya. "Kami na daw po ang bahala sa'yo." Yun lang ang sabi ng assistant at ito na ang nagbayad sa kanya. Nang makalabas na sila sa shoe shop at habang naglalakad sila ay hindi mapakali si Jana. Kaya naman ay tinanong niya ulit ang assistant kung nasan si Luis. "I can't tell you, ma'am. We're going now to the salon." Nagtataka na talaga si Jana nang pupunta naman sila sa salon. Ang sabi sa kanya ni Luis ay pagkatapos sa sapatos ay magdi-dinner na sila. Pumunta na sila sa salon at inayusan na si Jana. Matapos yon ay may ibinigay sa kanya ang assistant ni Luis sa isang lalagyan. "Ito po ang susuotin mo, ma'am." Binuksan ni Jana ang lalagyan. Isang pulang dress na mukha namang hindi revealing. "Nandiyan na rin ang sapatos mo," dagdag pa ng assistant. Nagtataka man si Jana ay sinunod niya na lang ito. Hindi man niya alam kung nasan si Luis ngayon, pero isa lang ang nasa isip niya, ang magpalit ng damit upang makakain na. "Nagugutom na talaga ako." Ilang minuto pa ang lumipas ay natapos na si Jana na magpalit ng damit. Hirap man sa paglalakad dahil sa taas ng suot niyang sapatos, ay pinilit niya lang maglakad ng maayos. Tanging nakasunod lang siya sa assistant ni Luis. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na naglakad. Hindi rin nagtagal ay nakarating sila sa isang mamahaling restaurant. Pumasok sila sa loob ng restaurant. At sa kanilang paglalakad ay natanaw niya na ang lalaking kanina niya pang hinahanap. Lumapit sa kanya si Luis.
Turn around. Utos nito kay Jana. Naintindihan naman ni Jana yon at tumalikod na lang siya. Nagulat siya nang may inilagay sa kanyang leeg si Luis. Hinawakan niya ang nasa leeg niya at tiningnan nito. Tingin pa lang niya ay mukhang mamahalin ito. Iniharap siya ni Luis sa kanya. There, it suits you. Wika ni Luis sa kanya. Okay, let's sit. Naupo na silang dalawa. Hindi na nagtanong si Jana tungkol kanina. At alam niya na si Luis lahat ang may gawa nito. Ang tanging gusto niya sabihin dito ngayon ay ang magpasalamat. Sir, thank you po dito. Hindi ko po alam kung paano ko po kayong pasasalamatan. Pero kapag ako po ay nagsumikap at nagkaroon ng maraming pera, ay susuklian ko po ang ginawa mong pagtulong sa akin. Mahabang litanya niya. Natawa si Luis sa kanya. Hindi naman ako humihingi o nag-i-expect ng kapalit. Tulong ko ito sa'yo. Marami pong salamat. Pagpapasalamat na lang ni Jana. You're welcome. At ngumiti si Luis sa kanya. Alam kong gutom ka na. Hindi makatingin ng diretso si Jana kay Luis dahil nakaayos ito ngayon ng formal attire na sa tingin niya ay pinaghandaan ito nito. At ito rin ang una niyang pagkakataon na i-date siya. Ngunit naisip niya na malabong magkagusto sa kanya si Luis. At gusto lang nito na tulungan siya. By the way, you look pretty today. Ani Luis. Bigla naman nagising si Jana sa kanyang malalim na pag-isip. Po? I said, you look pretty in that dress. Tama lang pala ang pinili ko para sa'yo. Ulit pa nito. Salamat po. Thank you din po dito. Naiilang niyang sagot. Don't call me Sir Luis kapag tayong dalawa lang. Just call me Luis na lang. Anito, sige po. Oh, and tanggalin mo na ang po. Pahabol pa ni Luis. Okay, Luis. Pagbanggit niya ng pangalan na lang nito. Yeah, glad to hear. Sabay tango ni Luis. Matapos yun ay nakaupo lang si Jana habang tinawag ni Luis ang waiter. Palinga-linga lang si Jana sa kanyang paligid dahil sa ganda ng restaurant at sa mga taong tingin niya na mayayaman talaga. Is this your first time to eat in a class restaurant? Nagulat si Jana sa tanong ni Luis, kaya napatingin siya dito. Oo, hindi ko naman kaya na kumain sa ganitong lugar, lalo na at hindi sapat ang pera ko. Nang matapos na silang kumain, napansin ni Luis na paika-ikang maglakad si Jana. Napansin niya ang likod ng paa ni Jana na may sugat na. Walang ano-ano ay binuhat niya ito at napakapit naman sa balikat niya si Jana. Sir! Hindi ka na makapaglakad ng maayos dahil may paltos na yung likod ng paa mo. Patuloy lang si Luis sa paglalakad. Pinagtitinginan na sila ngunit walang pakialam si Luis sa mga ito. Sir, nakakahiya po. Pinagtitinginan nila tayo. Nahihiyang sabi ni Jana sa kanya habang ibinaon ang muka nito sa dibdib niya upang itago ang muka. Kanina ko lang sinabi na drop the word po kapag tayo lang. Sorry, Luis. Paumanhin ni Jana sa kanya. You shouldn't be. Seryosong sabi niya. Pinagtitingin na nila tayo dahil bagay tayo. Pabirong sabi niya pa. Walang narinig na sagot si Luis kay Jana nang sabihin niya yun. Nakarating sila ng sasakyan. Ibinaba niya muna saglit si Jana at binuksan ng pinto ng passenger seat. Maingat na isinakay niya si Jana dito. Tiningnan niya si Jana, ngunit nakayuko ito. Hey! Iniharap niya si Jana sa kanya. Bakit natahimik ka? Sa pagtingin ni Luis sa maamong mukha ni Jana ay nabighani siya dito. Napatingin siya sa labi nitong manipis. Natitempt siya na halikan nito ulit. Ngunit agad siyang lumayo ng bahagya kay Jana. Let's go home. Gamutin natin ang sugat mo. Saad niya at pumunta na siya sa driver's seat at pinaandar na ang sasakyan. Nang makauwi na sila ay binuhat pa rin ni Luis si Jana. Walang imikan silang dalawa hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Iniupo niya si Jana sa sofa. I'll get the medical kit. Wika niya kay Jana. Pumunta si Luis sa kwarto niya at kinuha ang medical kit. Lumabas na siya ng kwarto at nadatnan niya pa rin si Jana na nakaupo sa sofa. Lumuhod si Luis at inalis ang suot na sapatos ni Jana.
Kinuha niya sa medical kit ang cotton at ang panlinis ng sugat. I'm sorry, pero masasanay ka rin. Anya habang patuloy siya sa kanyang paggamot sa paa ni Jana. Mukhang kailangan ko ngang masanay. Nailagay na ni Luis ang band-aid sa likod ng paa ni Jana. There, okay na. Anya, thank you Luis. Now what? Sa isip ni Luis. Tila may dumaan na anghel sa pagitan nila. Napahimas sa batok si Luis. I'll go now. We need some rest. Need na natin matulog na maaga dahil bukas na ang unang mong trabaho sa kumpanya ko. Dahilan niya, mauna na ako. Nang makapasok si Jana sa kanyang kwarto, ay sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Pagkaharap si Luis ay parang hindi siya makahinga. Sa bawat paglapit at kaninang buhat siya nito, ay naiilang siya. Hindi ako pwedeng magkagusto sa amo ko. Nagpalit na ng damit si Jana. Matapos yun ay lumabas siya ng kwarto upang magsipilyo. At nang matapos siya ay pumasok ulit siya ng kwarto at natulog. Teka, bakit nandito na naman kami ni Sir Luis sa restaurant? Si Luis lang ang nakikita ni Jana sa restaurant. Lahat ng paligid ay malabo at tanging nakafocus lang kay Luis. Jana, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Mahal kita. Saad ni Luis sa kanya at may inilabas itong singsing. Will you marry me? Mahal din kita, Luis. Nagulat si Jana sa kanyang isinagot. Bakit yun ang sinabi niya? Biglang nag-iba ang scene. Napunta sila sa kasalan. May pari, may mga tao sa paligid at silang dalawa na nasa altar. Walang maririnig sa pari. Ang tanging ginawa lang nila ay humalik sa isa't isa. Nagsipalakpakan naman ang mga taong nasa paligid. Nag-iba ulit ang scene. Napunta sila sa resort. Nagsasayahan silang dalawa, magkayakap na nakatayo sa isang malaking bintana habang pinapanood ang paglubog ng araw. At sa paglubog ng araw ay ang kanilang halikan. Napamulat ng mata si Jana nang marinig niya ang mahinang katok mula sa labas ng kwarto niya. Napabalikwas siya sa pagkakahiga niya dahil napagtanto niya na isang panaginip lang yun. Sa lahat ng panaginip niya, bakit yun pa? Ginulo ni Jana ang buhok niya. Nababaliw na ata siya kay Luis. Huminga siya ng malalim. Inhale, exhale. Paulit-ulit niya lang itong ginawa. Miss Jana? Isang hindi kilalang boses ang nasa labas ng kwarto ni Jana. Agad na isinuot ni Jana ang kanyang tsinelas at pumunta sa pinto. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Sino po ikaw? Nauutal niyang tanong sa isang babae na sa tingin niya ay mas matanda lang ito sa kanya ng kaunti. I'm Jenny, makeup artist ni Mr. Aldama. Anyway, binilin ka sa akin ni Mr. Aldama. Ready na ang breakfast mo and after you eat, aayusan na kita. Paliwanag ni Jenny sa kanya. Para naman nainggit si Jana sa itsura ni Jenny dahil sa angking ganda nito. Mukha pa itong may ibang lahi. Sige po, maliligo lang ako. Anya. Tumango sa kanya si Jenny at umalis na ito sa harap ng pinto niya. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod niya sa pinto. Malalim siyang nag-isip na malabong hindi magkagusto si Luis kay Jenny. Parang hindi na babagay kay Jenny ang maging isang makeup artist. Kinuha na ni Jana ang kanyang tuwalya sa likod ng pinto at lumabas na siya ng kwarto niya upang pumunta sa banyo na katabi ng kwarto niya at nag-umpisa na siyang maligo. Hindi rin nagtagal ay natapos ng maligo si Jana. Paspas siyang pumunta sa kanyang kwarto at isinuot ang binili sa kanya ni Luis kahapon. Matapos din yun ay lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya si Jenny na kumakain. Lumingon naman si Jenny sa kanya at ngumiti. Let's eat? Yaya sa kanya ni Jenny. Lumapit si Jana sa pwesto ni Jenny at naupo sa bakanting upuan na nasa tapat ni Jenny at nagsimula na rin siyang kumain. Basa pa ang buhok mo, ani Jenny habang isang subo na lang ito sa kinakain. I'm done. Let me dry it for you. Tukoy nito ang basang buhok ni Jana. Tumayo si Jenny at kinuha ang pinagkainan at nilagay sa lababo. Samantalang patuloy lang si Jana sa kinakain niya habang pinagmamasdan si Jenny.
hanggang sa nasa likod at binoblower na ang kanyang buhok. Akala ko po ay girlfriend ka ni Sir Luis. Out of nowhere nasabi ni Jana kay Jenny. Narinig ni Jana ang pagtawa ni Jenny na patuloy sa pagblower ng kanyang buhok. Ako? I will never date that jerk, ani Jenny. Tanging saad ni Jana. Si Luis ay kaibigan ko. Ito lang ang unang pagkakataon na tinawag niya ako. And I didn't expect that it was you. Well, I only do my job. Kwento sa kanya ni Jenny. Ganun po ba? Well, I was thinking if you were his girlfriend. Nagulat naman si Jana sa sinabi ni Jenny. Dahil para sa kanya ay napaka-imposible nun. Hindi po, katulong niya po ako. Oh, I see. But you are one hella lucky girl. Ano po? Hindi naintindihan ni Jana ang sinabi ni Jenny. Humarap ito sa kanya. Don't be like that. Basta swerte ka. At kumindat. Naguluhan naman si Jana at bakit naman siya magiging maswerte? Biglang pumasok sa isip niya ang buhay ni Luis. Maaaring pwede niyang itanong kay Jenny dahil napansin niya na tila hindi kasama nito ang magulang o kapatid man lang. Miss Jenny? Jenny na lang. Jenny, nasan na ba yung pamilya ni Sir Luis? May mga kapatid pa siya? Hindi ko kasi nakikita na dumadalaw dito sa bahay. Sunod-sunod na tanong niya. Meron siyang pamilya. Umalis si Luis sa poder ng ama niya at the age of 18. Gusto niya na maging independent. Ayaw niyang maski isa sa kanila ang dumalaw sa kanya sa bahay niya. Kung tatanungin mo kung may problema sila, yan din ang hindi ko alam. Pahayag ni Jenny. Maybe gusto niya lang talaga na mapag-isa at maging malakas. And I adore him for that. Sa isip-isip ni Jana na parehas lang sila ni Luis ng sitwasyon. Pero ang sa kanya ay gusto niya na tumulong sa magulang niya. Unlike Luis, gusto nito na maging independent para sa sarili at kayang buhayin ang sarili sa mismong kumpanya nito. Kababata ako si Luis. Ang saya-saya namin noon. Maybe we were at the age of 6. Pero nung namatay ang mami niya, nalungkot siya. Sino ba naman ang hindi malulungkot? Wala na akong balita sa kanya nung nag-asawa na ang daddy niya dahil lumipat na din sila ng bahay. Kwento ni Jenny habang inaayusan si Jana. Napagtanto ni Jana na wala ng ina si Luis. Wala naman naging stepbrother or stepsister si Luis. Only child lang talaga siya. Dagdag pa ni Jenny. Nakakalungkot naman. Pero wala ba talaga siyang girlfriend ngayon? Biglang natanong ni Jana. Nanlaki ang mata ni Jana nang matanong niya yun. Curious siya kung may nobya na ba si Luis. Wala akong alam tungkol sa love life niya. Puro rumored lang naman na may kadate daw siya. Pero dinideny niya naman. Pero kung wala naman, edi dapat lang niyang i-deny. Napatigil si Jenny magsalita. Wait, do you like Luis? Nagulat si Jana sa tanong ni Jenny. Mukhang halata ang pagtatanong niya. Bakit hindi ka makasagot? Natatawang tanong ni Jenny sa kanya. Come on, marami nagkakagusto kay Luis, except me. He's not really my type. At sa mga nagtatanong lahat sa akin ng babae tungkol kay Luis, ay alam ko na ang punto nila. Hindi, naku, hindi talaga. Tanggi ni Jana. Nagtataka lang talaga ako. Really? Humarap ulit si Jenny sa kanya. Bakit nagbablush ka? So red. Ganun na nga po. Pero ang weird kasi. At napabuntong hininga si Jana. Hindi ko siya maintindihan. Siguro po ay sadyang mabait at matulungin siya sa ibang tao. Actually, no. Basta ang masasabi ko lang ay napakaswerte mo. At ngumiti ng pagkalawak-lawak si Jenny. Okay, I'll fix your hair now at baka mainip si Luis at bakit wala ka pa sa kumpanya. At dito nagtatapos ang kanilang pag-uusap ni Jenny. Mabilis siyang inayusan ni Jenny. Iniharap siya ni Jenny sa malaking salamin. Look, you're so pretty. Kaya hindi ko masisisi si Luis kung bakit ikaw ang pinili niya. May kahulugan na sabi ni Jenny. Pinili na ano? Pagtataka ni Jana. Ano pa? E di maging empleyado niya. Mabilis na sagot ni Jenny. Oo nga. Para naman nang hinayang si Jana. Pero napailing siya ng ulo nang mapagtanto niya na bakit siya manghihinayang. Bakit ba ako umaasa? Tama na nga itong kahibangan ko. Sambit ni Jana sa sarili.
Off you go! At sabay tap ng mahina ni Jenny sa balikat ni Jana. Let's go, ihatid na kita! Lumabas na sila ng bahay at sumakay na sila ng sasakyan. Habang nasa daan sila ay parang estatwa si Jana sa kanyang pagkakaupo. Sa sobrang ganda ng sasakyan ni Jenny ay pati ang pagsandal sa upuan ay hindi magawa ni Jana dahil natatakot siyang madumihan ito. Relax, Jana. It's just the car. Isandal mo ang likod mo. Anito habang patuloy sa pagmamaneho. Ngayon lang kasi ako nakasakay sa ganitong magandang sasakyan. Natatakot lang ako na madumihan. Dahilan niya. Don't worry, I'm not like other people na kaunting dumi lang ay magagalit na o magpapalit na ng sasakyan. Napabuntong hininga si Jenny at may naalala. You know what? Naalala ko nung wala pa akong sasakyan. Lagi kasi akong hinahatid ni Daddy pagpapasok ako sa school noon. Pero isang araw, sinabi sa akin ni Daddy na kailangan ko ng matutong mag-commute dahil lumalaki na ako. Sabi ko, ayoko dahil matumi ang sasakyan nila at mausok sa labas. Kahit anong tigas ko at tanggi ko, si Daddy pa rin ang nasusunod. So, ayun na nga, sinubukan ko. Sa una, mahirap dahil I'm living what the other normal people like. Pero habang tumatagal, natuto na ako. Kaya simula noon, I said to myself, kahit gaano pa kaganda ang sasakyan mo o hindi, it's always equal. Kasi lahat naman ay nalilinisan. Mahabang kwento ni Jenny. Salamat, Jenny. Kahit mahirap ako, hindi iba ang tingin mo sa akin. Wika niya. Ano ka ba? Pwede mo ako maging kaibigan. Wala naman sa estado ang pagkakaibigan. Sadyang masakit lang sa part ko noon na mayroon na gagamitin ka lang dahil meron ka. Pero hindi lahat ay manggagamit, May iba rin na talagang tunay at masasabi ko lang sa kanila na salamat at hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin sila. Patuloy pa rin na kwento ni Jenny. Nakarating na si Jana at Jenny sa kumpanya ni Luis. Nakababa na ng sasakyan si Jana at nagpaalam na siya kay Jenny. Good luck sa job mo! Saad pa ni Jenny sa kanya bago ito umalis. Maraming salamat, Jenny. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nauna nang umalis si Jenny. Samantalang si Jana ay nakatingin sa napakataas na building. Umusbong ang sobrang lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Kaya mo to, Jana, sabi niya sa kanyang sarili. Pumasok na si Jana sa loob. Ngunit sa kanyang pagpasok ay hindi agad-agad siyang makakapasok. Kaya naman ay dumiretso siya sa reception area at nagtanong. Ma'am, kay Sir Luis Aldama po? Saad niya sa receptionist. Okay, wait for a bit. Sagot naman ng receptionist sa kanya at kumuha ng telepono at may tinawagan ito. Naghintay lang si Jana na matapos sa pakikipag-usap ng receptionist sa kabilang linya. Hindi naman nagtagal at ibinaba na rin ng receptionist ang telepono. Tumingin ito kay Jana. Please wait for the lobby area at tinuro ng receptionist ang mga taong nakaupo. Sige po, sagot naman ni Jana na tila inaanalisa niya pa ang sinabi sa kanya ng receptionist. Hindi naman siya magaling sa English at hindi maintindihan ang sinabi ng receptionist. Nang maituro nito ang mga taong nakaupo malapit dito, ay napagtanto niya na ang tinutukoy nito ay ang kung saan naghihintay ang mga tao. Naupo saglit si Jana at naghintay lang siya. Nanlalamig ang kanyang kamay sa sobrang kaba. Maski ang mga paa niya ay namanhid na bigla. Hindi nagtagal ay may lumapit kay Jana na lalaki at nagpakilala ito sa kanya. Hindi ito nalalayo sa kanyang edad. Are you Miss Jana Rivera? Tanong ng lalaki na naka-formal attire. Opo, tugon niya naman. I'm Chris, Mr. Aldama's secretary. Please come with me. Anito. Naglakad silang dalawa at sumakay sila ng elevator. Parang mas dumoble ang kaba na nararamdaman ni Jana. Pero hindi niya alam kung saan sila pupunta nito. Sir, saan po tayo pupunta? Walang pag-aalinlangan niyang tanong. We are heading to Mr. Aldama's office. Simpleng sagot ni Chris. Napalunok si Jana ng kanyang laway. Naging triple pa ata ang kanyang kaba na nararamdaman ngayon nang marinig niyang kay Luis sila pupunta. Biglang tumunog ang elevator. Hudyat na nasa floor na sila ni Luis. Nagbukas ang pinto ng elevator at lumabas na silang dalawa. Kaunting lakad pa at nakarating sila sa isang office na kwarto ni Luis. Nasa tapat sila ng pinto
Kumatok si Chris at binuksan ng bahagya ang pinto. Samantalang si Jana ay hinintay niya lang ang sasabihin ni Chris kung papapasukin na ba siya sa loob. "You may come in now, Jana." At pinuksan pa sa kanya ni Chris ang pintuan ng malaki upang makapasok siya ng tuluyan. Nang makapasok si Jana sa loob, ay tanging sila lang ni Luis sa loob ng opisina. Kita niya si Luis na prenteng nakaupo at pinasadahan siya ng tingin nito. "So gorgeous." Ani Luis, "Maupo ka." Naupo naman si Jana sa harap na bakanting upuan nakaharap kay Luis. Napansin niyang tumingin si Luis sa relo nito. "Mukhang napasarap ang kwentuhan niyo ni Jenny." Nagtaka naman si Jana kung paano nalaman ni Luis na nagkwentuhan silang dalawa ni Jenny. "Paano mo nalaman?" Takang tanong niya. "Kasi late ka." At mahinang tumawa si Luis. Napatigil sila sa pag-uusap nang may kumatok sa pintuan. Nagbukas ang pinto at bumungad dito si Chris. "Sir, Claire is here." Wika ni Chris. "Okay, let her in." Utos ni Luis kay Chris. Pumasok ang isang babae na nasa middle age. "Good morning, Mr. Aldama." Bati ni Claire. "Assist Miss Rivera for her job." Utos ni Luis kay Claire. "Noted, sir." Tugon naman ni Claire. Matapos yun ay saktong lalabas na sina Claire at Jana ay saka naman may kumatok at agad din nagbukas ng pinto si Chris. "Sir, Miss Villaruel is here." Wika ni Chris. "Okay." Tipid na sagot ni Luis. Lumabas na sina Claire at Jana. Napatingin pa si Jana sa papasok na si Miss Villaruel na mukhang bata pa. Tanging nakasunod lang si Jana kay Claire. At sa kanilang paglalakad ay panay mga teknolohiya ang nakikita niya. Mukhang sa tingin niya ay mahihirapan siyang makuha ang ituturo sa kanya ni Claire. Nakarating sila sa isang bakanteng cubicle. 4 yon na cubicle, ngunit isa na lang ang bakante. Mayroong isang cubicle sa tabi niya at 2 na cubicle sa harap. Ipinakilala siya ni Claire sa 3 makakasama niya sa pwesto nito. "Guys, I want you to meet Jana Rivera. Please be nice to her." Wika ni Claire. "Yes, ma'am." Sabay-sabay na tugon ng 3. Tumingin si Claire kay Jana. "Kung may kailangan ka, ipuntahan mo lang ako sa office ko. Huwag kang magdadalawang isip na magtanong kina Roxy, Cherry at Alvin." "Sige po," sagot naman ni Jana. "Guys, kayo nang bahala kay Jana." Bilin pa ni Claire at umalis na ito. Naupo si Jana sa tabi ni Roxy. Ito lang naman ang babae na nandito. At ang 2 lalaki na nasa tapat nila ay hindi pa niya kilala. "Hi!" Bati sa kanya ni Roxy. "Ito nga pala si Jerry." Tukoy nito sa harap nito. "At yung nasa tapat mo ay si Alvin." Napatingin naman si Jana kina Jerry at Alvin at ngumiti sa mga ito. Kahit sa loob-loob niya ay naiilang siyang tumingin sa 2. Hindi niya aakalain ng mga gwapo ito. Parang nawala saglit ang pagkagusto niya kay Luis. Lalo na at nakaagaw ng pansin niya si Alvin. "Ituturo ko sa iyo ang gagawin mo, Jana." Umpisa ni Roxy. "Madali lang naman." Ngunit napansin ni Jana ang computer na nasa harapan niya. Ngayon lang siya gagamit nito at mukhang matagal niyang makakabisado ang ituturo sa kanya ni Roxy. "Pwede bang dahan-dahanin mo lang ang pagtuturo, Roxy? Kasi ngayon lang ako gagamit nito." Tukoy ni Jana sa computer. "Ha? Talaga? Bueno, sige. Promise, madali lang tong gamitin." Pagpapalakas pa ng loob ni Roxy. Nag-umpisa ng turuan siya ni Roxy. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtuturo sa kanya, ay biglang sumulpot sa tabi niya si Claire. "Miss Rivera, tawag ka ni Mr. Aldama." Ani Claire. "Okay po." Tumayo si Jana. May pagtataka sa kanyang muka kung bakit siya pinapatawag ni Luis. "So, what can I do for you, Miss Villaruel?" Formal na tanong ni Luis kay Miss Villaruel. "What do you think?" Tanong din ni Miss Villaruel sa kanya. Alam ni Luis kung anong impinunta nito, pero ayaw niya nang magpadala dito. "Look, I'm not playing around, Miss Villaruel. Kindly stop messing around." Seryoso niyang saad. "Ha? What did you say? Ikaw itong nang-akit sa akin, as if nothing will happen to us." Pagtataray nito. "We are not a couple." Paglilinaw niya.
Is that a problem? We can be a couple kung yan ang problema. Katwiran pa ni Miss Villaruel. No, we can't. Look, I'm sorry if I'm flirting with you, but I want to make things right. I have a girlfriend and I don't want to make things complicated. Paliwanag niya. Tumayo si Miss Villaruel at naglakad papunta sa pwesto ni Luis. Isang malakas na sampal ang binigay nito kay Luis. Jerk! Ano ako sa tingin mo? Isang laruan? Sino ba yung babae na yan at nang malaman niya ang katarantaduhan mong ginagawa? Matapang na sabi nito. Please stop. It's my fault. Everything is my fault. And don't you dare make a move, or else I can make a story too. Banta niya kay Miss Villaruel. And oh, by the way, I don't want any projects from you. I don't want to work with you. Better find another company that will work with you. Kita ni Luis ang panggagalaiti sa mukha ni Miss Villaruel. Kung gagawa ka ng problema, babalik din sa'yo yun. Dagdag pa niya. Ha! Umalis na walang salita o paapaalam sa kanya si Miss Villaruel. Sa paglabas din na yon ni Miss Villaruel ay tanaw ni Luis si Jana na nasa pinto na sa tingin niya ay hindi ito pumasok dahil may kausap pa siya. Pasok ka, Jana. Pag-anyaya niya kay Jana. Pumasok si Jana sa loob ng opisina niya at isinarado ang pinto. Bakit mo po ako pinatatawag, sir? Tanong sa kanya ni Jana. How many times do I have to tell you? Kapag tayong dalawa lang ay Luis na lang ang itawag mo sa akin. Pahayag niya. Nakalimutan ko. Anyway, gusto ko lang tanungin kung okay ka lang ba sa pwesto mo doon. Okay lang naman. Mababait naman sila. Good. At tumango pa si Luis. Kung may problema ka sa gagawin mo, tanungin mo lang si Claire. Tanging sagot ni Jana. Okay, balik ka na sa pwesto mo. Utos niya pa. Kumuha si Luis ng isang folder na kunwari ay tinitingnan nito. Pero pasimple siyang sumilip kay Jana nang ito ay makalabas na ng opisina niya. Ayaw man niyang kasama ang ibang empleyado si Jana at gustuhin niyang nasa tabi niya lang ito. Ngunit kailangan niyang hayaan na lang ito upang hindi malaman ng mga empleyado na magkakilala sila at magkasama sa iisang bahay. Ibinaba ni Luis ang folder at isinandal niya ang kanyang likod sa sandalan ng upuan niya. Ano ba tong ginagawa ko? Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sino ang makakasama niya? Pagbalik ni Jana sa kanyang pwesto ay tinuruan na siya ni Roxy ulit. Habang sa pagtuturo sa kanya ni Roxy ay masasabi niyang kaya niya ang itinuturo sa kanya nito. Hinayaan na siya ni Roxy sa kanyang ginagawa. Kung may itatanong ka pa sa akin ay magtanong ka lang. Wika ni Roxy kay Jana. Ngumiti si Jana at tumango bilang sagot. Bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Roxy, come to my office. Tawag ni Claire kay Roxy. Napatingin naman si Jana sa kakatayo na Roxy. Magtanong ka muna kina Jerry at Alvin, Jana. Tawag kasi ako ni Miss Claire. Ani Roxy at pumunta na ito sa office ni Claire. Ngayon, silang tatlo ni na Jerry at Alvin na lang ang naiwan. Ngunit sa pagtingin ni Jana sa kanyang computer, ay biglang nawala ang isang word sa Excel. Anong gagawin ko? Natataranta si Jana. Ngunit nahihiya siyang magtanong kina Jerry at Alvin. Anong problema? Tanong sa kanya ni Alvin. Napatingin si Jana kay Alvin na kanina pa pala ito nakatingin sa kanya. Yung may nabura ako. Hindi ko alam kung paano ibalik. Natatarantang sabi niya. Iwas ang tingin ni Jana kay Alvin. Ramdam niya ang pagtayo nito at pagpunta sa pwesto niya. Pumunta ito sa gilid niya. Nakatingin lang si Jana sa screen ng computer habang si Alvin ay nabalik na nito ang nabura. Naibalik ko. Saan nito? Namangha naman si Jana. Anong ginawa mo? Paano mo nabalik? Manghang tanong niya. Itinuro sa kanya kung paano ibalik ang nawala o nabura na salita o pangungusap. Isang taong sumingit kina Jana at Alvin. Napalingon naman silang dalawa sa taong yun. Sir Luis? Agad na banggit ni Jana. Muntik na niyang matawag si Luis ng hindi formal. Anong nangyayari dito? Walang emosyon na tanong ni Luis. Magsasalita na sana si Jana nang magsalita si Alvin. Tinulungan ko lang pong ibalik ang nabura ni Jana, sir. Ani Alvin.
Ganun ba? Sabi ni Luis at walang sabi-sabing umalis na din ito. Pinagmasdan lang ni Jana si Luis habang ito ay papalayo sa kanilang lugar. Ngunit bigla niyang naalala si Alvin. Nakalimutan niyang magpasalamat dito. Alvin, salamat. Pagpapasalamat niya. Tanging sambit lang ni Alvin at tamad na bumalik ito sa upuan nito. Tila naisip ni Jana na mabait si Alvin. Sa kabilang banda, may pagkamasungit ito. I'm back! Biglang paglitaw ni Roxy sa tabi ni Jana. Malapit na palang lunch? Sama ka sa amin, Jana? Masiglang sabi ni Roxy. Biglang napaisip si Jana at pasimpleng kumapa siya sa kanyang bulsa. Iniisip niya kung nailagay niya ba sa bulsa niya ang wallet niya. Ngunit wala siyang naramdaman sa kanyang bulsa. Hindi mo na ako sasabay sa inyo. May dala kasi akong baon. Pagsisinungaling niya. Okay. Sa susunod na lang. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Roxy ay may pahabol pa itong sasabihin. Sama ka sa amin pagkatapos ng work. Mag-iinuman lang tayo. Inuman? Takang tanong ni Jana. Oo, inuman. Mag-chill lang tayo. Paliwanag pa ni Roxy. Nako, sa susunod na lang. Dahilan niya pa